Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dinadalaw ng antok si William, kaya tumayo siya at saka uminom ng tubig. Dad, napalingon si William nang marinig niya ang boses ni David. Son, bakit gising ka pa? Gabi na! Wika ni William habang nasa loob ng bulsa ang mga kamay niya. Can we talk? Matamlay na wika ni David. Habang nakatitig si William sa mga mata ni David, ay napansin niya ang pagiging matamlay ng anak. May problema ka ba, anak? Nag-aalalang wika ni William. Kinuha ni David ang CT scan results sa kanyang bulsa at iniabot kay William. I'm sorry, Dad. I'm sorry kung hindi ako makakapasok sa kumpanya natin. Pinilit ni David na huwag umiyak dahil ayaw niyang mag-alala ang daddy niya. Napahagulhol si William habang binabasa ang CT scan result ni David. Kailan pa ito nagsimula? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to, anak? Napaiyak na rin si David nang yakapin siya ng kanyang ama. Ang bigat ng pakiramdam ni David ay napalitan ng ginhawa nang muli siyang niyakap ng daddy niya. I'm sorry, Dad. Muling sambit ni David. No, son. You don't have to apologize. Kung tutuusin ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Hikbing wika ni William habang nakayakap sa anak. Listen, son. Pagbalik natin sa mansyon bukas, ikukuha ko agad kayong dalawa ni Laika ng tiket papuntang Amerika, okay? Thank you, Dad, pero plano kong pumunta ng Amerika after ng graduation namin ni Laika. At saka, hindi ko isasama si Laika. Gusto kong siyang ipalit mo sa akin sa kumpanya. Mas kailangan mo siya sa kumpanya, Dad. Ano bang sinasabi mo, anak? Mas kailangan mo nang makakasama sa Amerika. Ngumiti si David. Nag-hire na po ako ng private nurse doon, Dad. At saka sa ospital naman po ako mag-i-stay, kaya marami akong makakasama roon. Alam na ba ito ni Angelica? Tumango si David. Ngayon lang din niya nalaman. Nakatulog na nga siya sa kwarto ko dahil sa kaiiyak. Dad, may hihilingin sana ako sa'yo. Pwede mo bang alagaan si Laika kapag nasa Amerika na ako? Tumango si David saka tinapik ang likod ng anak. Basta ipangako mo lang sa akin na babalik ka sa mansyon ng masigla at malusog. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, anak. Hindi na napigilan ni William ang kanyang mga luha nang lumabas si David sa kanyang silid. Nakokonsensya siya dahil sa pag-agaw sa nobya ng kanyang anak. Nakikiusap ako sa'yo. Ako na lang ang parusahan mo. Walang kasalanan ng anak ko. Bakit siya pang pinahihirapan mo? Sumbat ni William sa itaas habang nakahawak sa kanyang ulo. Don't worry, son. Itatama ko ang mga maling nagawa ko sa'yo. At sana mapatawad mo ko. Pagpapatuloy ni William. Kinabukasan maagang nagising si William. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit niya ay bumaba na siya sa kusina. Good morning po sa inyo, Tatay Jaime at Nanay Martha. Nakangiting wika ni William. Magandang umaga rin sa'yo, Will. Magkape ka muna. Alok ni Tatay Jaime. Habang umiinom ng kape si William ay kinausap niya si Tatay Jaime. Tay, mag-aeroplano po kami ngayon pauwi ng San Lucas. Iiwan ko po muna ang kotse ko sa inyo. Mas magagamit niyo ito ni Nanay Martha lalo na kapag namamalengke kayo. Seryosong wika ni William. Naku, Will! Maraming salamat sa malasakit mo sa amin. Kung iiwan mo ito rito, hindi ko to gagamitin. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ito dahil kung sakaling bumalik ka rito, nasa maayos pa rin ang kondisyon ng sasakyan mo. Ngumiti si Will. Ganito na lang po, Tay. Hindi ba birthday mo kahapon? Birthday gift ko na lang sa iyo ang sasakyan na yan, okay? Napaubo si Tatay Jaime nang marinig ang sinabi ni William. Sigurado ka bang gising ka na, Will? Ito ang kape, oh. Magtimpla ka pa at nang magising ka. Nauutal na sambit ng matanda sabay abot ng kape kay William. Tay, hindi po ako nagbibiro. Sa inyo na po ang kotseng yun. Ito ang susi, tanggapin niyo po ito. Maliit na bagay lang ito kumpara sa pag-aalaga niya sa anak ko. Maluhaluhang tinanggap ni Tatay Jaime ang susi ng sasakyan na ibinigay ni William sa kanya. Maraming salamat sa lahat, Tatay Jaime. Wika ni William sa matanda. Tanghali na nang makarating sila William sa mansyon. Pagpasok nila sa sala, nagtataka si Angelica kung bakit hindi siya pinapansin ni Will. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Bakit hindi niya ako pinapansin? Ani Laika sa kanyang sarili. Upang makuha ang atensyon ni William ay nag-isip siya ng paraan. Naisipan niyang lapitan si David para pagsilosin si Will. Uminom ka muna ng tubig, sweetie pie. Paglalambing ni Laika kay David habang palihim na nakatingin kay William. Ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni William. Mas lalo lang siyang nainis nang magpaalam ito kay David na umakyat sa kanyang kwarto.
Che, ano kayang problema nito? Wika ni Laika sa sarili habang nakataas pa ang nguso. Habang nakasimangot si Laika, hindi niya alam ay napansin pala siya ni David. Kahit kailan, Angelica, napaka-spoiled mo talaga. Napangiti si David habang umiiling. Hindi sinabi ni David kay Laika na alam na ng daddy niya ang tungkol sa kalagayan niya. At hindi rin niya sinabi sa daddy niya na wala silang relasyon ni Laika. Laika, may tiket na ako papunta sa Amerika at bukas na ang alis ko. Niyakap ni Laika si David. Kung papayagan mo kung pumunta sa Amerika, sasamahan kita dun, David. Daing niya. Ayan ka na naman eh. Di ba napag-usapan na natin yan, Nakangiting wika ni David habang pinupunasan ng luha ng kaibigan. Habang umiiyak si Laika sa balikat ni David ay tahimik naman siyang pinagmamasdan ni William. I'm sorry, honey. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko. Kailangan kong pigilan ang aking kahibangan dahil hindi ko kayang makita ang aking anak na nahihirapan. Hikbing wika ni William sa kanyang sarili. Isang linggo nang nakalipas simula nang pumunta si David sa Amerika, ay naging matamlay na rin si Laika sa tuwing pumapasok siya sa paaralan. Kasabay ng pag-alis ni David ay ang minsanang pagkikita ni Laika at William sa mansyon. Kagaya ng dati, 2 beses lang itong umuwi sa mansyon sa loob ng 1 linggo. Unang araw ni Laika sa RE Credit Services Corporation, ang kumpanyang pagmamay-ari ni William. Excited na siyang pumasok dahil araw-araw na niyang makikita si William sa opisina nito. Namangha si Laika sa sobrang laki ng kumpanya ni William nang pumasok siya. Wow, ang laki pala ng magiging kumpanya ni David. Wika niya sa sarili habang nakaupo sa reception area. Miss Angelica Algarne? Dali-daling lumapit si Laika sa receptionist nang marinig niyang tinawag ang kanyang pangalan. Hi, good morning, I'm Angelica Algarne. Pagpapakilala ni Laika sa receptionist. Nakangiting iniabot ng receptionist ang employee's ID ni Laika. Pwede ka nang umakyat sa 5th floor. Hinihintay ka na ni Miss Rona, ang magiging supervisor mo. Biglang nalungkot si Laika nang marinig ang sinabi ng empleyado. Akala ko ba si William ang magiging boss ko? Nakasimangot ang mukha niya habang nakasakay sa elevator. Pagkabukas ng elevator sa 3 palapag ay nakaramdam si Laika ng malakas na kabog ng kanyang dibdib nang makita niya si William. Hindi siya napansin ni William dahil maraming empleyado ang nakasakay sa elevator. Ouch! Biglang sambit ni Laika nang magsiksikan ang mga empleyado sa loob ng elevator. Dahan-dahang pumunta si Laika sa sulok ng elevator para hindi siya maipit ng ibang empleyado. Hanggang sa maramdaman niyang matigas na bagay na tumama sa kanyang noo. Nagulat siya nang iangat niya ang kanyang mukha. Dad! Gulat na sabi niya sa sarili. Subalit mas nagulat siya nang magtama ang kanilang mga mata at pakiramdam ni Laika ay parang hindi siya kilala ni William. Sa halip na batiin siya o ngitian man lang ay hindi ito ginawa ni Will sa kanya. Bagkus ay nakatingin lang ito sa ibang empleyado na nakapaligid sa kanila. Angelica's POV. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang hindi ako pinansin ni William. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit dahil miss ko na siya ng sobra. Ngunit kailangan kong pigilin ang aking sarili. Kailangan kong maging maingat sa aking mga kilos dahil ang isang pagkakamali ko lamang ay maaaring makasira sa imahe ni William sa kanyang kumpanya. Palihim kong pinunasan ng luha ko habang nakayuko sa harapan niya. Pagbukas ng elevator sa 4 na palapag ay biglang sumigaw si William na ikinagulat ko naman. Pwede na kayong lumabas! Biglang nagkatinginan ng mga empleyado nang marinig nila ang sinabi ni William. Ano pang hinihintay nyo? Lumabas na kayo at ibang elevator ang gamitin ninyo! Napansin ko ang malalaking butil ng pawis sa noo ni William habang nagsasalita. Habang isa-isang naglalabasan ang mga empleyado, tila naramdaman kong mas dumikit si William sa akin, na tila nagpapahiwatig na hindi niya ako papalabasin ng elevator. Nang makalabas na ang lahat ng empleyado ay mabilis niyang isinara ang elevator. Narinig ko ang malalim niyang paghinga na animo ay naiinitan. Dad, gamitin mo muna tong panyo. Nauutal kong sabi sa kanya habang inaabot ko sa kanya ang panyo ko. Sa halip na kunin niya ang panyo ko, nagulat ako nang bigla niyang hinila ang kamay ko palapit sa kanya. Saka mabilis na hinalikan ang labi ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit habang magkadikit pa rin ang aming mga labi. Maya-maya ay bigla niyang tinanggal ang aking kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. Paano mo nagagawa ito sa anak ko, Laika? Alam mo namang may sakit ang anak ko, ang fiancé mo, di ba? Galit na sambit niya sa akin.
Biglang nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin, Dad? Humihikbi kong wika. Sinuntok niya ang dingding ng elevator bago nagsalita. What? Nakikipaglaban sa cancer ang fiancé mo, Laika? Mahal mo ba talaga ang anak ko? Nanginginig ang buong katawan ko sa galit dahil sa sinabi niya. Bigla ko siyang nasampal nang hindi sinasadya. Kino-question mo bang pagmamahal ko kay David, ha? Walang sino man ang makakapantay sa pagmamahal ko sa kanya. Kung pwede lang ilipat ang sakit niya dito sa katawan ko, ay ginawa ko na. Kung nasasaktan ka dahil sa nangyari sa anak mo, mas nasasaktan ako. Mahal na mahal ko ang best friend ko. Pagbukas ng elevator ay dali-dali akong tumakbo papunta sa washroom. Ang mga luhang pilit kong pinipigilan ay unti-unting pumapatak habang ako ay nakaupo sa ibabaw ng kubeta. Walang tigil kong hinahampas ang aking dibdib dahil sa kirot na aking nararamdaman. Hindi ko akalain na iisipin ni William na ginagamit ko lang siya. Paano mo nagawang saktan ang damdamin ko, Will? Binigay ko sa iyo ang katawan ko dahil mahal kita. Hindi pa ba sapat yun para maramdaman mo ang pagmamahal ko sa iyo? Bakit mo iniisip na ginagamit kita? Hagulhol na sambit ko. Ano ba? Matagal ka pa ba dyan? Mabilis kong pinunasan ang luha ko nang marinig ko ang boses ng isang babae mula sa labas ng washroom. I'm sorry po. Nakayukong wika ko saka tumalikod. Subalit bago pa ako makatalikod ay tinawag niya ako. Hey! Bumalik ka nga rito? Napansin ko ang pagiging mataray ng boses niya. Pagangat ko ng mukha ko, nagulat ako nang makita ko ang mukha ng babae. Teka, bakit nandito ang bruhang to sa kumpanya ni William? Gulat na wika ko sa aking sarili. Ikaw ba ang student trainee na galing sa San Lucas the University? Wika niya habang nakataas ang isang kilay. Tumango ako. Yes po. Bakit nandito ka pa? Pumunta ka na sa opisina ko. I-file mo sa cabinet ko ang mga folder ng mga kliyente ng kumpanya. Maliwanag? Habang naglalakad ako patungo sa opisina niya ay hindi ko maiwasang maikuyom ang palad ko dahil sa galit sa babaeng yun. Hindi ko inaasahan na dito kami magkikita ng babaeng yun. Sariwa pa sa isip ko kung paano pinahiya ng babaeng yun ang mga magulang ko sa harap mismo ng maraming tao. Ang babaeng yun ang dahilan kung bakit nawala ng pag-asa ang aking ina na mabawi ang lupang minanapa niya sa kanyang mga magulang. Ngunit ang pinagtataka ko ay paano siya napunta rito sa kumpanya ni William. Sa pagkakaalam ko, siya ang private secretary ni Ben Chua, ang negosyanteng nagnakaw ng aming titulo sa Natividad, Mati Province. Ang aming malawak na lupain na ginawa nilang resort at tourist spot. Isa ka rin ba sa mga negosyanteng nagnakaw ng titulo namin, Will? Wika ko sa sarili habang inaayos ang mga files sa cabinet ni Rona. Napahawak ako sa dibdib ko nang maisip ko yun. Hinding-hindi ko mapapatawad ang taong mahal ko sakaling malaman kong isa pala siya sa mga nagnakaw ng titulo namin. Habang patuloy kong inaayos ang mga files sa cabinet, hindi ko sinasadyang nahulog ang isang folder. Hindi nga ako nagkakamali sa aking iniisip na ang titulo ng lola ko ay nandito nga sa kumpanya ni William. Napalunok ako nang makita ang isang Xerox na tseke na nagkakahalaga ng 10 bilyong piso na may pirma ni William. Bilisan mo, Angelica! Marami ka pang aayusin pagkatapos nito. Bigla kong ibinalik sa cabinet ang folder nang marinig ko ang boses ni Rona. Habang nakatayo ako, napansin ko ang matalim na tingin ni Rona sa akin. Namumukhaan kaya niya ako? Ani ko sa aking sarili. Napalingon ako sa kanya nang bigla siyang tumawa. Magkano ang binayad sa'yo ni David? Biglang naging seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Ako ba ang kausap mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Ha? Sino ba sa tingin mo? Tayong dalawa lang naman dito sa office ko. Siguro marami ka nang naipong pera ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili dahil sa kabastusan niya. Sinabi sa akin ni William na ang fiancé ng anak niya ang magiging student trainee ko rito sa opisina ko. Kaya nung nakita kita, naisip ko kung ano ang nagustuhan sa'yo ni David. Sa tingin ko kasi katulad ka rin ng ibang babaeng nakikita ko sa kanto na may mababang lipad. Susugurin ko na sana siya nang biglang pumasok si William sa opisina ng bruha. Hey Will, may kailangan ka ba? Nakangiting wika nito kay William. Yeah, kukunin ko lang ang soft copy ng mga financial report mo. Parang kinurot ang puso ko nang makita ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Gusto ko silang lapitan at ipukpok ang hawak kong folder sa kanilang mga ulo. Gusto ko silang sigawan pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lang ng palihim. Maya-maya ay may isang empleyado na namang pumasok sa opisina ni Rona. Excuse me ma'am, may na-recover po kaming mga account files sa ibang client natin.
Pero yung account ng Ben Chua's Resort ay hindi po namin makita sa system. Rinig kong sabi ng empleyado. Wait, anong sinasabi mong recovery? Anong ibig niyong sabihin, Rona? Kahit nakatalikod ako ay ramdam ko ang galit sa boses ni William. Nahack po ang system natin, sir. Nauutal na sambit ng empleyado. Wait, kailan pa to nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin to, Rona? Anong sasabihin ko? Ngayong araw ko lang din nalaman. Napansin ko ang labis na pag-aalala sa mukha ni William habang papalabas siya sa opisina ni Rona. Bigla kong naisip ang pangalang binanggit ng empleyado. Ben Chua's Resort? Iyan ang pangalan ng resort ng negosyanteng magnanakaw sa lupa ni Nanay. Nang maisip ko ang folder ni Ben Chua na nasa cabinet ni Rona, at dahil ako lang mag-isa sa opisina niya ay dali-dali ko itong kinuha at nilagay sa bag ko. 12:00 na ng tanghali ay hindi pa rin bumabalik si Rona sa kanyang opisina, kaya lumabas na ako para mananghalian. Kawawa naman si Sir William. I'm sure sa office na naman siya matutulog para lang mabalik ang system ng kumpanya. Oo nga abalang-abala na nga ang boss natin, pero ang sekretarya niya kanina pa umalis. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik. Sinabi mo pa, ganyan naman talaga yung Rona na yan eh. Kapag may problema sa kumpanya, lagi siyang wala. Daig pa nga ang may-ari ng kumpanya kapag nagagalit eh. Mga reklamong naririnig ko mula sa ibang empleyado habang naglalakad ako papunta sa kantin. Pagdating ko sa kantin ay pinili kong umupo sa isang sulok. Bago ko kinuha ang aking lunchbox sa aking paper bag, ay bigla kong naisip ang sinabi ng ibang mga empleyado. Ibig sabihin dito lang namamalagi si William kapag hindi siya umuwi ng mansyon? Kung ganun, hindi siya nakakatulog at nakakakain ng maayos. Muli akong nakaramdam ng awa sa kanya habang iniisip ko yun. Hindi maalis sa isip ko ang pag-aalala ko sa kalusugan niya. Paano kung magkasakit siya dahil sa problema niya sa kumpanya niya? Paano kung matulad siya kay David na mayroong malubhang karamdaman? Bumalik ang diwa ko nang biglang tumunog ang cellphone ko. Biglang gumaan ang pakiramdam ko nang makita kong si David ang tumatawag. David, kumusta ka na? I miss you, sweetie. Ayos lang ako rito. I miss you too, sweetie pie. Bakit ka tumawag? Kinukumusta ko lang ang unang araw mo sa kumpanya. Sandali lang, bakit ka nandyan sa kantin? Nasaan si Dad, ha? Paano mo nalamang nasa kantin ako? Angelica, kabisado ko na lahat ng sulok dyan sa kumpanya. No, wait, don't tell me hindi mo dinalahan ng lunchbox si Dad? Palihim kong pinunasan ng luha ko pagkatapos naming mag-usap ni David. Hindi man niya sinabi sa akin, pero ramdam ko ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko. Alam kong ang mga ngiti niyang iyon ay pinipilit lang niyang ipakita sa akin para hindi ako mag-alala. Bilang tugon sa hiling ng aking kaibigan, agad akong tumayo at pumunta sa opisina ni William. Kinalimutan ko muna ang sakit at puot na nararamdaman ko para sa kanya, alang-alang sa kaibigan ko. Pagpasok ko sa opisina ni William, naabutan ko siyang nakaupo sa swivel chair niya habang nakahawak sa ulo niya. Tahimik kong nilapag ang lunchbox niya sa ibabaw ng kanyang mesa. Maingat akong pumunta sa lounge area ng kanyang opisina para doon kumain ng tanghalian. Subalit bago pa man ako maupo ay bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Saka muling hinalikan ng aking labi. Sinubukan kong kumawala sa kanya pero hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baywang ko habang nakakapit ang kaliwang kamay niya sa batok ko. Hindi ko alam ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Ang tanging alam ko lang ay ang umiyak at ilabas lahat ng puot na nasa loob ng aking puso. Habang patuloy niyang hinahalikan ng labi ko, ay patuloy rin sa pag-aagos ng aking mga luha. William's POV. Masakit sa dibdib habang pinagmamasdan ko ang aking anak na pumasok sa airport. Gusto ko siyang samahan papuntang Amerika. Pero alam kong hindi pwede dahil may kumpanya ako na dapat kong asikasuhin at naiintindihan naman yun ni David. Pagkatapos ko siyang ihatid sa airport ay dumiretso agad ako sa opisina ko. Hindi na ako umuwi sa mansyon dahil nakokonsensya ako sa mga ginagawa ko. Sa tuwing naiisip ko ang kalagayan ng aking anak. Nandidiri ako sa sarili ko sa pag-agaw ko sa babaeng mahal ng anak ko. Gusto kong magkaroon siya ng masayang pamilya pero heto ako. Palihim na inaangkin ng babaeng pakakasalan niya. Isang linggo ko nang hindi nakikita si Laika dahil hindi ako umuwi sa mansyon. Sinubukan kong iwasan siya dahil ayaw kong madagdagan pa ang paghihirap ng anak ko. Ayokong masakta ng anak ko dahil sa kahayupang ginagawa ko sa babaeng mahal niya. Will, sarili mong anak ang inaagawan mo ng babae. Walang tigil ang pagsuntok ko sa dingding ng kondo ko habang iniisip ang pagiging makasarili ko.
Habang sinusuot ko ang necktie ko, iniisip ko kung paano ko iiwasan si Laika. Dahil alam kong ito ang unang araw na papasok siya sa kumpanya ko. Sinubukan kong pumasok ng maaga para hindi kami magkita ni Laika pero nagkamali ako. Pagbukas ng elevator ay nakita ko siyang nakatayo sa sulok habang nakikipagsiksikan sa ibang mga empleyado. Gusto ko siyang hindi pansinin, ngunit nang makita ko siyang tinutulak ng ibang empleyado ay pumasok na ako sa loob. Nagkunwari ako na hindi ko siya nakikita, kaya tahimik akong lumapit sa kinaroroonan niya at sinandalang kamay ko sa dingding ng elevator para walang makalapit kay Laika. Gusto kong yakapin at halikan si Laika habang palihim ko siyang pinagmamasdan. Subalit may ibang parte ng katawan ko na pilit pinipigilan ang pagkahumaling ko sa kanya. Kaya naisipan kong palabasin sa elevator ang mga empleyado upang subukan si Laika kung gaano niya talaga kamahal ang anak ko, lalo na ngayong alam niyang may malubha itong sakit. Pagkatapos kong palabasin ng mga empleyado sa elevator ay agad kong hinalikan ang labi ni Laika. Nagulat ako nang yakapin din niya ako habang magkadikit ang mga labi namin. Mahal mo ba talaga ang anak ko, Laika? O baka naman pareho mo lang kaming ginagamit ng anak ko? Ani ko sa sarili ko.